If you ask me, why do I stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. All intellectuals, sabi niya, nagbasa man sila ng dictionary at Bible, bisag modern knowledge, basaha ang epistle ni Juan, John 3 verse 16. Wow, maganda ito. Sabi niya, lahat daw ng mga matatalinong tao, nagbabasa raw ng dictionary, sabi niya, brother, nagbabasa raw ng dictionary ang mga matatalinong tao. O, kahit na daw yung modernong kaalaman, sabi niya. Tapos sabi niya, basahin mo yung epistle ni Juan sa John 3:16. Aba, lumalabas dito kapatid ikaw pa lang hindi nagbabasa ng dictionary. Bakit? Tingnan nga natin kung epistle ni Juan ang Juan. Tingnan natin Sa Juan, pakibasa kapatid kung anong mabasa. Tingnan mo kung epistle lang nandyan. Doon sa pinakaunang chapter, first chapter, tingnan natin kung epistle ang nakasulat dyan. Ano nakasulat? Ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ni Juan. Hindi sinabi dito ang epistle ni Juan. Lumalabas na ikaw pala hindi nagbabasa ng dictionary. Ano po? Dahil bakit? Magkaiba po ang epistle at ang Ebanghelyo. Kaiba yun Kapag sinasabi mong epistle, sulat yon. Ito siya, this is gospel. Sabi niya, hindi daw ito epistle, kundi gospel. Ngayon, sabi mo, nagbabasa ng dictionary ang mga intellectual. Aba, inililigaw mo ang tao niyan, kapatid. Brother, alam mo kung bakit? Sa Biblia mo, sinasabi na dapat ang babasahin mo yung salita ng Diyos, hindi yung dictionary. Bakit? Pinapahalagahan mo pa ba yung gawa lamang o patutuon ng tao kaysa patutuon ng Diyos? Ito ang sabi ng Biblia sa Biblia mo. Sa 1 Juan 5 ang talata ay 9, ganito ang sinasabi. Ako magbabasa. Kung tinatanggap natin ang patutuon ng mga tao, ay lalong dakila ang patutuon ng Diyos, sapagkat ito ang patutuon ng Diyos, sabi niya. O yung dictionary, patutuon ng tao yan, gawa ng tao yan. Kung tinatanggap mo yun, sabi niya, mas higit ang patutuon ng Diyos, yung salita ng Diyos. Kaya ang taong intellectual, hindi siya masyadong nagbe-base doon sa mga dictionary. Ang taong intellectual, tunay na ito'y nagbe-base, nagbabatay siya doon sa salita ng Diyos. At hindi doon sa salitang gawa lamang ng tao. Yun ang tunay na intellectual. Ngayon, binanggit mo kapatid, ang Juan 3, versikulo 16. Ang sabi sa Juan 3:16 ay ganito. Tatalakayin natin ito, sabi niya. Lagi itong ginagamit ng mga pastor Basta yung mga pastor, memoryado nila ito siya. Sapagat ito daw ang puso ng Biblia. Ang Juan 3:16 ay puso ng Biblia. Aba, ito pala ang puso ng Biblia. Sabi ay ganito. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinasabi po sa John 3:16, na dahil daw sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Take note, bugtong na anak. Tatanungin ko itong mga kasama ko, yung salitang bugtong, Sheikh, anong pagkaintindi mo dyan? Bugtong. Isa lang, no? Walang kasama, di ba? Bugtong Ikaw, Sheikh, baka maiba. Ikaw, brother, ano sa'yo? Yung bugtong, anong pagkaintindi mo sa salitang bugtong? Isa. Isa lang. Isa lang. Ibig sabihin, yung anak ng Diyos, isa lang talaga. Bugtong, sabi niya Ikaw, Dan. Bugtong din. Ito, mababasa ko sa Biblia mo. Ang Diyos, may mga anak siyang mga manyakis. Mahirap yan, Sheikh. Mga manyakis ang mga anak niya, Masabi mo pa ba na bugtong lang o isa lang ang anak ng Diyos? Meron pa siya mga anak na mga manyakis. Sa Biblia.
Ito, basahin natin. Ikaw magbabasa para maganda. Ikaw na. Oh, sa Genesis 6, simulan mo sa 1 hanggang sa 2. Mga manyakis na mga anak ng Diyos. At nang nangyari, nang magpasimula, dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nanganganak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nagsikuha ng kanilang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Manyak nga. Manyak. Tingnan nyo ha. Pansinin nyo maigi. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng babae. Yung mga tao daw dumami. Tapos maraming anak ng mga babae. Anong ginawa sa Diyos? Ito ang ginawa ng mga anak ng Diyos. Na nakita ng mga anak ng Diyos. Ang ginamit po dito, mga anak ng Diyos. Sabi doon sa John 3:16, ang Diyos daw merong bugtong na anak. Kontradiksyon dito. Dahil ang sabi, mga anak ng Diyos. Tapos manyak pa, tinan mo. Na magaganda ang mga anak na babae ng tao. Sila'y nangagsikuha ng kanilang mga asawa sa lahat. At kanilang pinili. Mantakin mo siya. Diyos ka na eh. Bababa ka sa lupa. Anak ka na ng Diyos. Bababa ka sa lupa. Tapos makipag-sex ka sa mga tao. Tapos mga anak ng Diyos. Hindi ka pa nalito, Mr. Danny Ubal? Hindi ka nalito doon? Sabi, bugtong na anak, John 3:16. Pagdating doon sa kabilang talata, ang Diyos pala maraming mga anak na mga manyak. Matindi. Shit. Sa Biblia po yan. Hindi yan galing sa akin. No? Hindi yan galing sa sino man. Ano po? Kundi yan ay mababasa natin sa Biblia. Gusto nyo dadagdagan pa natin? Maliban sa ang Diyos, meron siyang bugtong, sabi niya, meron pa siyang panganay na anak. Saan ngayon ang totoo niyan? Bugtong o panganay? Meron pa siyang panganay siya. May panganay na anak pang Diyos. Totoo yan. Saan natin mabasa? Ito. Sa Exodus 4. 4. Gusto mo siya magbasa para maganda? 4 ang talata ay 22. Ang Diyos meron siyang panganay na anak. Akala ko ba bugtong lang ang anak niya? Bakit may panganay pa siya? Ito. Exodus 4:22. Sabi niya ganito. At iyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Ang Israel daw, sabi ng Diyos, aking anak, sabi niya. And at the same time, aking panganay. Si Israel daw, panganay na anak ng Diyos. Akala ko ba si Kristo bugtong, nag-iisa lang? Bakit meron pang Israel na panganay na anak ng Diyos? Pero alam mo ba, hindi lang iisa ang panganay na anak ng Diyos. Meron pa siyang isang panganay din na anak at hindi si Israel, ayon sa Biblia. Nako, ang gulo na talaga nito, mga kapatid. Ano po? Magulo na to. Tingnan mo sa Jeremias 31, ang talata ay 9. Meron pa siyang isang panganay na anak, hindi si Israel. Ang Diyos yung nagsabi nito, sabi niya, Jeremias 31 verse 9, sabi niya, sila'y magsisiparitong may iyakan at may mga pamanhik na aking papatnubayan sila. Akin silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng tubig sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran. Sapagkat ako'y pinakaama ng Israel at ang Ephraim ang aking panganay. Sabi niya, ang Ephraim daw, panganay niyang anak. Sabi pa niya, hindi. Doon sa kabilang talata, si Israel ang aking panganay na anak. Pagdating sa Biblia sa Juan 3:16,
Bugtong lang pala ang anak niya. Pagdating doon sa, balik tayo sa Genesis, hindi. Mga manyak, marami. Maniwala ka pa sa Biblia, Mr. Danny Obal? Hindi ito binabasa ng pastor sa'yo. Yun, sabi ng Biblia. Ngayon, bago tayo magtatapos, huling-huli na lang talaga. Sayang, dami-dami pa sana mga talata, no? Ang totoo niyan, ang dakilang tagapaglikha, ang tunay na Diyos, ay wala po siyang anak. Huwag niyong isipin na siya yung nagkaanak. Wala po. Hindi po tunay na, hindi po totoo na ang Diyos, meron siyang anak, no? Chapter 19, ang talata ay 18 hanggang sa, dito tayo, hanggang sa 93. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi niya, at sila ay nagsasabi ang pinakamahabagin, si Allah, ay nagkaanak ng isang lalaki na katulad ng pinagsasabi ng mga Hudyo na si Isra ay anak na lalaki ni Allah. At ng pagsasabi ng mga Kristiyano na Jesus ay anak na lalaki ng Panginoong Diyos. 89. Katotohanan kayo ay nagtambad ng isang kakilakilabot at masamang bagay. 90. Na dahil dito, ang kalangitan ay halos mapunit at ang kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim at ang kabundukan ay malansag sa pagkaguho. 91. Na sila ay nagpaangkin ng isang anak sa pinakamahabagin. 92. At hindi katampatan o kamahalan sa pinakamahabagin na siya ay magkaanak ng anak na lalaki. Bakit? 93, sabi niya, walang sino man ang nasa kalangitan at nasa kalupaan ang paparoon sa pinakamahabagin na siya ay hindi isang alipin. Tayo palang lahat, alipin ng dakilang tagapaglikha at wala siyang anak na kinikilala. Wala po. Paano siya magkaroon ng anak? Wala nga po siyang asawa. O, di ba? Common sense. Sa chapter 6, verse 101, paano nga ba kung magkaroon ng asawa o anak? Wala nga siyang asawa, sabi niya.